No one like you, O Lord. Hallelujah. Napakabuti mo, O Diyos. Walang may hukom para sa iyo, Lord. Oh yes, Lord, nothing can compare to the glory, to the wisdom, to the power of our King of Kings and Lord of Lords. Oh, hallelujah. Yes, Lord, nakataas ang aming mga kamay. Tanda ng aming total and complete surrender to you. Hallelujah. Napakabuti mo, O Diyos. Dakila ang Panginoon. You are in the Lords, the Lord of Lords, the Prince of 10,000. We praise you tonight, Lord. Yamang inuutok mo ang aming mga puso sa pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. For faith comes by hearing, and hearing by the word of God. We praise you tonight, Lord. We magnify your name. In Jesus' glorious, powerful name, and everybody shout. Everybody shout! Sa unang pagbasa, mga kapatid, sa gabi ito, narinig po natin ang Isaiah chapter 45. Umpisa natin sa verse 1. Ituloy na natin kasi lumaktaw ng konti sa 2, 3, dumiretso ng 4. So Isaiah 45, sigaw mo, Isaiah chapter 45, verses 1 up to, sige, tuloy-tuloy natin ha. 1, 2, 3, everybody read aloud. Thus says the Lord, who is anointed, to Cyrus, whose right hand I have held, to subdue nations before him, and loose the armor of kings, to open before him the double doors, so that the gates will not be shut. I will go before you, and make the crooked places straight. I will break in pieces the gates of bronze, and cut the bars of iron. I will give you the treasures of darkness, and hidden riches of secret places, that you may know that I, the Lord, who call you by your name, am the God of Israel. For Jacob my servant's sake, and Israel my elect,
I have even called you by your name. I have named you, though you have not known me. I am the Lord, and there is no other. There is no God besides me. I will gird you, though you have not known me, that they may know from the rising of the sun to its setting that there is none besides me. I am the Lord, and there is no other. Hallelujah. Okay. So napupunan ninyo mga kapatid, pati yung mga awitin natin, akmang-akma dito. There's no one like you, O Lord. Kita mo ha? There's none besides me. I am the Lord. There is no other. That they may know from the rising of the sun. Balik mo sa 6. That they may know from the rising of the sun. Sigaw niyo. From the rising of the sun. From the rising of the sun to its setting. That there is none there is none besides me. like you. I am the Lord. I am the Lord. And there is no other. There is no other. Wow. Palakpakan natin natin. So, kita ninyo mga kapatid, sino pa ba ang aasahan mo sa mundong ibabaw? Sinabi na niya. So, sabi kay Cyrus was a pagan king, pagan leader. Hindi kilala kung sino ang Panginoong Diyos. Kaya inulit niya, even if you do not know me, I will make it very clear to you that I am the God of Israel. And there is no other God like me. There is none besides me. I am the Lord. There is no other. So, paano nagpakilala ang Panginoong Diyos? Mga kapatid, napakalinaw. Nagpapakilala ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Sigaw niyo, ang kanyang salita. Kanyang salita. The book of the Scriptures, the Word of God. Walang kapantay. Hanapin mo lahat ng wisdom sa buong mundo. There's nothing that can compare with the wisdom of the Lord. So you see, the Word of God The word of God is the wisdom of God. Talagang sabihin mo sa katabi mo, talagang tatalino ka. talagang kapalit. At matalino ka na nga. Matalino. Dahil ikaw Dahil ikaw ay taimtim ay taimtim na nakikinig na nakikinig sa salita sa salita. ng Diyos. Palakpakan natin makita. So, bagamat maraming mga tao hindi pa tunay na nakakakilala sa ating Panginoon, you see, there is always an available time that you can know the Lord. So you can know the Lord through His Word. Makikilala mo talagang tunay ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. So that they may know from the rising of the sun to its setting that there is none besides me. I am the Lord, and there is no other. Kaya ayaw niyang maraming mga Diyos tayo. Ayaw niyang maraming ang Diyos. Pag ang pera ay number 1 sa'yo, baka maging Diyos yun. Hindi yan ang Diyos. At sino ba ang Diyos? Ang Diyos yan ang kayamanang hindi nauubos. Ikinig kayo mga kapatid. That's the riches that cannot be consumed. Kaya ang sabi niya, I will provide, I will supply for all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Sa gospel reading naman, doon po kinuha kay Matthew chapter 22, tumpukin na natin doon sa verse 21. Actually, 15 to 21. Pero ito po ay, yan. Okay. Narinig po ninyo sa pagpasa natin sa Tagalog, bakasan natin. They said to him, Caesar's. And he said to them, render, therefore, to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. Mateo 22,
21. So, hindi po nagrebellion o nagrebelde ang ating Panginoon against the state, constituted authority. Kasi yung mga tao ay hypocritical. Mapagbalat kayo. Sila ay nagtatanong, hindi upang hanapin ang totoo. Sila ay nagtatanong dahil gusto nilang subukin ang ating Panginoon. Malicious questions. Kaya ang tawag sa kanila ng ating Panginoon, you hypocrites. Tapos, whose inscription is it? Lagay mo nga sa 20. Atras tayo ng konti. 22:20. Yan. Yan ang tanong ni Jesus. He said to them, whose image and inscription is this? So, sumagot sila, sisters. Bakit ninyo ako gustong hulihin? Kasi pag sinabi mo, huwag kayong magbigay, you are against the law. Pag sinabi mo naman, sige, bigay mo lahat. Hindi rin. So sabi niya, render to Caesar what belongs to Caesar, and to God what belongs to God. Kaya, dapat talagang magbayad ng buwis. Minsan, nagtanong sila, dapat ba, Panginoon, na tayo ay magbayad ng buwis? Another testing. Yes. Kaya inutusan niya si Pedro, sige, pumunta ka sa dagat. Yung unang-unang mahuli mo na isda, hawakan mo, buksan mo sa bunganga, at meron niyang pera. Kita mo, ang pera kahit nasaan, pwede ipakita ni Lord kung nasaan. Ha? Kasi akala natin ang pera yung nasa bulsa, yung nasa bangko. Did you not know that your skill is also money? Your time is gold. Diba? May kasabihan. Your time is money. Your skill is money. So saan ka nakakita ang gusto ko? Titingnan mo, grabe yung utos ni Lord. Mabuti na sumunod si Pedro. Punta ka. Yung unang-unang isdang makita mo, buksan mo bunganga, meron yung pera. Ibayad mo para sa buwis mo at isama mo na rin ako. Sabi mo sa katabi mo, isama mo na rin ako. Palakpakan. Oh. Ako'y tuwan-tuwa dahil si Lord, mga kapatid, pag nag-supply, amang-amang na. Yung auntie ni Chris Aquino, na-tour po kami. Nagka-drive siya doon sa California. So she was so happy to have met us. And she said, paano ba ang humingi, Father Archie, ng pera sa Diyos? Sabi ko, humingi ka. Ano, magpapadala ba siya sa ITM? O sa LBC? Sabi ko, hindi. Mas mahusay si Lord pag nagpadala. Yung mga taong hindi mo kakilala. Do you imagine that? Hindi mo kakilala. Kaya ni Lord papuntahin sa iyo para gumawa ng mabuti. Kagaya mo, din tayo kami, all over California. Kagaya mo, hindi tayo mo kilala. Kilala natin si Chris, pero auntie ka pala ni Chris. So good. Pero yung question niya, straight, paano? Kita mo? Grabe kapatid, pag kilala mo ang Diyos, wow! Talo mo pa yung mga multi-billionaires because God can provide. Well, after all, nung sinabi ni Jesus, render therefore unto Caesar what belongs to Caesar, and to God what belongs to God. Pero kung tutuusin, kung talagang suma total ang pag-uusapan, pati yung kay Caesar, kay Lord din.
Do you believe in that? Oh, bakit? Sapagkat lahat ay nanggaling sa Kanya. Wala kang panalo, kapatid, pag si Lord na ang kumilos. Isipin ninyo, Cyrus, a pagan king, kayang pakilosin ng ating Panginoon in your favor. Kamangha-mangha ang kanyang ginagawa. So, ang sarap talaga makilala ng tunay itong Diyos na ating pinagsisigawan, mga kapatid. Kaya kawawa, yung mga taong hindi kilala si Lord. My God. Sabi nga ng ibang preacher, kapatid, mabuti pang hindi ka na ipinanganak sa mundong ibabaw. If you do not know who the Lord is, He is the source of your hininga. He is the source of your life. He is the source of every penny, every money, every dollar, every pounds, every money in the world. Si Solomon, pinakamayaman, na nabuhay sa mundong ibabaw. Sabi ng Biblia yun. Walang hari na pwedeng ikumpara sa kanya. 2 Chronicles chapter 1, verse 12. Wisdom and knowledge is granted unto thee, Solomon. 1, 2, 3. Read. Wisdom and knowledge are granted to you, and I will give you riches and wealth and honor, such as none of the kings have had who were before you, nor shall any after you have the like. 2 Chronicles chapter 1, verse 12. Pero si Solomon namatay din. Kaya sabi niya, wow, sa tindi ng aking hirap sa mundong ibabaw. Kaya na, pinakamaya. Peace. Hindi rin mo rin malaman na pagkatapos mong pumanaw sa mundong ibabaw, hindi mo alam if they will treasure yung mga pinagpaguran mo. Yung kanyang anak, Jeroboam. Kaya nahapik ang kaharian. Sabi ng Diyos, I will not divide your kingdom, Solomon, while you are alive. But the next generation will see. Ating-ating. So, wow, kaya sarap makilala tunay ng ating Panginoon. Tanong ko sa inyo mga kapatid, do you really have a real, genuine, personal relationship with the Lord? Eh, paano ang relationship na yun, Father Archie? Hindi ko naman siya nakakausap. Hindi ko naman siya kilala. I cannot even talk to him face to face, like you. If you are very real, God is a million times more real than you. Kahit hindi mo siya nakikita, kapatid. Kahit hindi mo siya nakikita. Mabasa mo lang ang Biblia, makilala mo ng tunay, magdasal ka, Lord, come into my heart, into my soul, into my spirit. I like to know you. Tiyak yun, magpapakilala siya. Sabi mo sa katabi mo, ganun yun. And that will grow day by day. Kaya sabi ni Pablo Apostol, you do not live by sight, but you live by faith. Grabe kapatid, pag naroon yun. Mga bagay na hindi mo sukat akalain. Ako rin. So, totoo lang, if I preach to you 10 years ago or 15 years ago, sabihin ko sa inyong tunay, I know the Lord up in that my head. At least, meron. Dito man lang.
Pero yung totoo talagang relationship, it happened to me just gradually, day by day. Unti-unti. Yan ang dahilan kung bakit, sabi nga ni Moses, I like to see you. Pero hindi niya nakita yung harap-harapan, kumbaga. Pero sabi ng Diyos, you will see my back. Yung likod ko makikita mo. Kasi kung harap-harapan, makita mo na po, wala pa niyang taong nabuhay, nakaharap ang Diyos. The glory and the power is overwhelming. And yet, Jesus came on this planet Earth. Amen? Oo. Nakita. Salamat, meron tayong documentation through St. Mark, St. Luke, St. Matthew, Luke, and John. Nagpakilala ang Diyos kay Pablo Apostol. Mamamatay tao, lulusin. Alam ng Diyos ang kanyang puso. Naghahanap ng totoo. Kaya akala niya, totoo yung ginagawa niya. Pinagtitipas niya yung mga Kristiyano. Left and right. Kulong dito, kulong doon. He was a fanatic Jew. A fanatic Pharisee and scribe. Babad sa batas. Ang problema lang, hindi niya kilala kung sino. Parang si Nicodemus. Di ba si Nicodemus? Sabi ni Jesus kay Nicodemus, unless you're born again, of water and the Spirit, you cannot enter the kingdom of God. Paano naman ako mabuborn again? Ako'y matanda na. Ako ba'y papasok muli sa tiyan ng nanay ko? Sinagot siya ni Jesus. Ang galing-galing mo pa naman. Ang galing-galing mo, Nicodemus. Expert ka sa batas. Dalubhasa ka sa batas. Hindi mo alam kung ano ang maipanganak na muli. Ano ang maborn again. So what is the meaning? Yung Damascus experience, kung baga kayo, nagpakilala si Jesus. Saul, why are you persecuting me? Look, me, singular, pronoun. Why do you persecute me? Who are your Lord that I am persecuting? Nagpakilala si Jesus, I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting. Wow, that was the turn and about face. Talagang nakilala niya. Super tindi. It took him 3 years to gather his mind, his brains. The Bible says he went to Arabia to put together. Well, before that, of course, nilihans muna ni Ananias na kinakabahan. Ako, kung nilihans niya, sa criminal na yan, mamamatay tao, baka pagdating ko, ugutan ako ng ulo. Gagamitin ko siya, my dear, kamatakot Ananias. Punta ka doon. Nilihans na siya. At yung parang katarata na nakatakip sa kanyang matamalaglag at makakakita siya muli. So Ananias boldly went, Brother Saul, I was sent here to pray for you. Wala. Tapos na, boxing. Babanat pa ba yun? Tapos na nag-aantay. Bulag. Paano ka pupugutan ng ulo ng bulag? Pero nung nilehans niya, kita siya. Yan ang account sa Acts of the Apostles. And then the Bible says that he went to Arabia to gather his brains. And then,
The Word of God says, then he later went to Jerusalem to see Peter, to fellowship, who elbowed with Jesus. Kita kasi harap-harapan niya nakita si Lord noong nasa mundong ibabaw. Pero we are so blessed. Isipin niyo mga kapatid, sa halip na tayo hirap na hirap, kapareho na nasa Old Testament, ngayon, we are in the dispensation of grace. Wow! Sagana, masaganang biyaya available sa iyo! Kaya kailangan talaga makilala mo ng buhay si Lord. Yun po ang tinatawag na genuine relationship with the Lord. How do you do that? Yung ginagawa nating pagtanggap sa Panginoon, hindi naman tumitigil yun doon. Hindi yun automatic. Talagang maghahanap ka, pasaliksikin mo. How do you do that? Through the Word. Meron tayong School of the Holy Spirit. Yeah, through the Word. Kaya meron tayong Shalom through the Word. Reach out to our Catholic brethren. And that's the only way, mga kapatid, na makakilala ng tunay sa Panginoon. Hanapin mo siya. Siya yung susumpungan mo. So, inulit ko po, yung pagtanggap natin kay Lord, hindi po yun automatic salita. Kaya, you heard the beautiful second reading tonight. The word that I bring to you, they are powerful. May kasamang kapangyarihan at ang banal na Espiritu. Kaya, noong nag-veritas kami, noong Thursday, yung mga tao, tira-tira kami hindi nakapunta doon. April pa. Wow, daming prayer intentions, daming tuwan-tuwa. Ikinig. Lalo ng mga mahal. Mga madre. Active audience yan ng Veritas. Seminarista. Hindi yan makikinig sa ibang radyo, pero sa Veritas. Eh di ang sarap. Topic namin tungkol sa grace. Masaganang biyaya ni Lord. So, getting to know, therefore, to know the Lord, is something I repeat very personal. Like, I know, the text, you talk to me, I talk to you. Lahat tayo, nag-uusap. Eh kung ikaw ay totoo, eh nahanap na si Lord. Totoo. Talagang meron Diyos na mabuhay. Amen. And He is the very origin of our lives. Ito pa ang masarap. Kasi, once na nakilala mo itong Diyos natin, oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you more. Makilala tunay. Para maranasan mo yung mga bagay na hindi pa nakita ng mata mo. Hindi pa narinig ng iyong tenga. Wow! Isumagi sa puso ng tao ang ang tandad na babalaghang inihanda itong kaibigan mong tunay. Amen! Kaibigan tunay. And closer than a friend pa. Kasi hindi ka iiwan ito. Yung kaibigan mo dito sa mundo, pwede pang magbago isip. Come on. Kaya ito ang matindi. Pero totoo. Ang kaibigan mong matalik, pwedeng magbago isip. Asawa mo na nga, pwede pa magbago isip. Wow! Kontrata. Kasal sa simbahan. Kasal sa pwes. Bakit ba nagbago ang puso
Kaya, ang pakinggan mo to. Malapit ka na. That's the way how we live on this planet Earth. Walang sigurado dito sa lupa, kapatid. Except, masilayan mo, malaman mo, makilala mong tunay. Ito, Diyos na ating sinisigaw. Ngayon, pero alam mo naman ito, Sister Dayan, hinihig mo yan kay Lord. Kaya pag may go signal si Lord, areglado yan. Purihin ang ating Panginoon. Oh! Kaya talaga ang sarap ng buhay, mga kapatid. Totoo ba talaga? Isip nga ang sarap talaga ng buhay. Ang sarap talaga ng buhay. God wants you to say that again and again. And when you say that, malay mo, talagang manamnam mo talaga, namnamin mo talaga yung pagkakakilala ng tunay sa ating Panginoon. So real. Nothing can compare. I want to know you more, Lord. Yan ang sigaw ni Pablo Apostol. I want to know you more in the power of your resurrection. Eh talagang wala ka nang hahanap-hanapin pa. Totoo yun. Wala ka nang hahanap-hanapin pa. Kontento ka. Kasi kilala mo. Alam mo, kilala mo ang Diyos. Na mahal ka niya. Ano ba ang meron sa iyo na hindi galing sa Kanya? Perfect ang pagkakagawa sa iyo. Kahit sinig na unano, pero preacher. Almost driven to suicide. Meron mo nung ipinanganak sinig, kinakwento ni Brother Boy. Wow! Ano nga naman yung mga kaibigan bumisita? Wow! Congratulations sa anak mong imbutido. Walang kamay, walang paa. Listen carefully. Walang kamay, walang paa. Hindi malaman ng mga kaibigan kung i-congratulate pa o tatahimik na lang. O i-congratulate said, wow, what a disaster. Pare, congratulations sa anak mo, imbutido. Ito naman, kapatid. Kaya the word, walang accident. Oh, isipin mo yung mga parents ko. Oh, close to the Lord, mga pastor, mga nagtatrabaho para sa Panginoon. And human nature being what it is. Okay, kahit pastor ka, pwede kang gusto po ano nangyari dito. Tatanong mo rin. But you know what, my friends? Walang aksidente nito. You know, that Nick, si Nick, ang pangalan, Boya Chips, was almost driven to suicide because, bakit ako ganito? Pero, time came, talagang nakita niya yung kalooban ng Panginoon. Notice, my dear friends, your very weakness, your very infirmity becomes your very strength na babalik tayo ng Diyos para sa iyo. Your very problems will be turned upside down by the Lord. Your very liabilities will be
become your very assets. Ngayon, siguro ko si Nick, hindi ganun kaliit, hindi siya makapagpapagawa ng maraming ospital. Lahat gusto makinig sa kanya. Siya lang ang preacher na pwede mag-preach sa loob ng aeroplano habang lumilipad. Si Archie hindi pwede. Nakaupo lang kung pasahero. Normal ka, kumbaga. So siya, pwede. Nakapatong lang sa ibabaw ng mesa, sige na. Punta sa mga eskwelahan, lahat ng estudyante, curious. Manonood. So, huwag mong isipin, kapatid, na ikaw ay parang iniwan ng tadhana. Pag grabe ang iyong mga problema sa buhay, na akala mo, ikaw lang. Pare-pare naman tayo meron. Si Beethoven, bingi. Nakita mo yung bahay niya sa Germany, bingi. At saka yung kanyang para hearing aid. Pero noon pa yun. Parang kasi laki ng trompeta para makarinig na. Ngayon, nanliliit lang. But because he was deaf, he became the greatest musician. The world has, paano magiging musikero ka? Hindi. Paano malidifferentiate ang nota? Ang nota. Hindi yan sa pamiling karota. Grabe, pinapawik mo daw kung anong kulang sa'yo. Yun ang pinapawik. So as Nick was able to praise the Lord and admit himself as he is, ang galing lumangoy. Wala naman pa. Parang hydrogen bomb. Galing lumangoy. Magpuputo ng ilaw o siya ng panungkit. Anong sa'yo mo ang ganda ng asawa? Pogi ka man kung walang pag-uugali, talo ka paninig. At may anak? Anong sa'yo mo? Sabi ni Nick, paano ito mag-aasawa ako? Hindi wala akong kamay, paano ko may ayakap yan? Sabi siguro ni Lord, pag mong problemahin niya, bahala ako dyan. Come on. It's a matter of attitude, mga kapatid. Nakaka-blessan mo. Paano kaya yun? Ito ang napakagaling na itong Diyos na ating pinagsisilbihan. He makes all things work together for good. Lahat, yung mga problema mo, mga hinaing mo, kapatid, just surrender it to the Lord. Babalik na rin yan, makikita mo, wow! Pasalamat ka pa. Ngayon yun. So siya po yung Diyos na may gawa kay Nick. Siya ang Diyos na pinahihintulot ang lahat. Mabuti na lang meron tayo Romans 8:28. That we know that God makes all things work together for good. To them that love God, to them who are being called according to His purpose. 1, 2, 3. Everybody read aloud. And we know that all things work together for good. To those who love God, to those who are called according to His purpose. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Makinig ka lang ng mabuti. At pakinggan mo yung sinasabi niya. Kung si Nick, perfect. Ang tingin ng Panginoon, lalo na ikaw. Kompleto ka. May paa, may kamay. O ano pa complain mo? May 2 bata. Yung isa pilay. Yung isa naman kompleto paa. Yung kompleto paa, ngawa ng ngawa.
iyak ng iyak dahil walang bagong sapatos. Yung pilay, na halos walang paa, isa lang, abay, tuwa! Sino ngayon ang matagumpay? Yung kompleto, at naghahanap ng sapatos, ngayon ng ngayon, nawa ng nawa, complain ng complain, o yung pilay, yung nakatawa. Panalo yung pilay. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, attitude lang yan. Palakpakan natin sa Lord. So, sa madaling sabi kapatid, yung attitude na yan, yun po ang puso ng ating Panginoon. Gusto mo talaga siyang makilala ng tunay? Sa lahat ng pangyayari sa buhay mo, mula ngayon, magpasalamat ka na. Magpasalamat ka na. Huwag kang maiinggit. Huwag kang complain ng complain. Huwag kang ngawa ng ngawa sa sitwasyon mo. Sa halip, magpasalamat ka. Wow! Makikita mo. Babalik ka rin lahat yan ng ating Panginoon. Kung ano yung kahinaan mo, yun ang maging kalakasan. Ito rin ang ating Diyos. So, is that one of the ways, Father Archie, that you can get to know the Lord? Absolutely. Kaya sabi ni Paul, in everything give thanks. For this is the will of God for you. Sa lahat ng sitwasyon daw, magpasalamat ka. Kung maingit sa iba, huwag kang titingin sa kaliwa o sa kanan, straight ka lang. Huwag kang mababalisa sa ano pang bagay. Bagkus hilingin ang lahat sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang hindi malirik na kapayapaan ng Diyos ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip. And pray to the Lord. Ask. Ask Him. Bakit na niya hindi ka nakakatanggap? Sapagkat hindi ka naman humihingi. Asking the Lord, praying for every need, with thanksgiving already. Kaya, sabihin mo sa katabi mo, kaya kapatid, lakihan mo na. Ang hihingin mo, dahil sobra. Nag-aantay na si Lord. Nakahanda na. Atak na, atak na. Sorry po ba? Pero gusto nang ibigay sa'yo. Oo, palakpakan si Lord. So, kung gusto mo yung blessings, lalo na si Lord. Excited siya masyado. Ang tanong sa'yo, ikaw ba excited? Kasi naman kilala ko doon na yan. Kilala yan. Kailangan ikaw muna ang ma-excite. Because when you are excited, yun ang ingredient. Tingnan mo si Pedro, excited. Sabi ni Pedro, kung talagang ikaw yan, Lord, papuntahin mo rin ako dyan. Lumalakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Si Jesus naman, natuwa. Excited. Halika. Parang batang maliit. Kung ikaw, halika. Bumabagyo, Lord. Mahirap yan. Wala pa ako nakita. Ang gulo lang. Ikaw lang, siguro. Ako yan. Hindi sana siya nakalakad. Very excited. He believed. Let's go. Sabi mo sa katabi mo, believe! Believe! Palakpak. Yun lang naman yun eh. Ganun kadali, mga kapatid. So, yun lang naman. Just believe. Period. Demonstration si Pedro. So, excited si Pedro. Sabi niya, Lord, puntahin mo rin ako dyan. Gusto ko rin. Sabi ni Jesus, halika.
Hindi niya sinabi, teka muna, malalim ito. Oo. Kita mo kung gaano kakamahal nitong Diyos natin. Takpo, kapatid, grabe. Hindi niya sinabi kay Pedro, teka muna, ikaw ay nauna naman ng bibig mo. Masyado ka excited. Malalim to. Hindi niya sinabi. Sabi niya, halika! Lumundag si Pedro. Lumakad na. Kasarap ng buhay talaga. Ganyan ang gagawin ni Lord sa buhay mo, kapatid! Paano mo alam, Archie? Ginawa ni Pedro, magagawa ko rin. Sabihin mo sa katabi mo, lakas loob lang yan. Dali, palapakan siguro mo lang. Alam mo, I'm going back the past years. Siguro kung medyo kinabahan siguro si Archie Griva, mag-umpisa nitong ganito. I don't think we will make it. Kaya nagtatanong sila, hindi ko ba binabanata ng simbahan sa pinagagagawa mo? Atin-atin lang ito. Anyway, nakarami na rin tayo. Sabi ko, alam kung totoo to. I believe. That's all. I'm not saying I'm always right. But I believe it is right. How do you know, Archie, that it is right? Nakabase sa word of God. Sino ba ang lalaban sa'yo? Come on. Talagang pinatutuwa. Talagang ipinakita ng Diyos. Bagamat ibang klase ito, pero kapatid, pag sinamahan ka ng Diyos, at alam mo, in your heart of hearts, you are honest, you are in good faith, umabante ka, umangat ka ng Diyos. And God will see you through. Pero si Father Archie, hindi naman ako yung sige ng sige na hindi mo titingnan yung mga mukha muna. Kung yan ay medyo conservative, magmukhang conservative ka muna. You play the game. Huwag mo munang banatan. Diba, Katoliko, ina-approach. Tandaan ka na, record ko dito sa inyo. Kunin niyo yung panghampas. Hindi ka na makakauli. Magagalit yun. Hindi ka na makakapasok sa bahay. Banatan mo muna yung revolto sa puso. Mas matindi wasakin yun. Atin-atin lang ito, ha? Ang tingin niyo sa akin, para akong may utang. Palagpakan mo ang si Lord. So, relax. Dapat-dapat. Hinay-hinay, apan kalungan.